din ako magbenta. Ano akala nila? Sila lang ang dapat kumita dito sa area na to. The next day. Elephant. Hala, bakit ang dami nang magbebenta ng barbecue? Pwede naman silang magbenta ng ibang pagkain Alam mo, Ellie, naiinis na ako. Tatapusin ko na sila. Mga walang hiya kayo. Ano na lang kikitain natin kung lahat tayo nagbebenta ng barbecue dito? Nakita niyo lang na madaming bumibili sa akin, nagsibentahan na rin kayo. Kailangan niyo nang mawala dito sa mundo. I know that one. Shinra Tensei. Uy, Pri, kamusta ka na? Kamusta? Mangungutang ka, no? Oo, sana eh. Nakapitin mo ko pang tiyanin. Paano kung ayoko? Ito naman, parang wala naman tayong pinagsamahan. Sige na. Para saan ba yung utangin mo? Pambili ko lang ng gatas at Pampers, Pri. Yan na nga ang sinasabi ko sa'yo, Pre. Puro kasi kayo sarap, hindi kayo nag-iisip. Magkano ba utangin mo? 10K, Pri, sana. 10K para sa Pampers at gatas? Oo, Pri. Pang isang linggo. Potek yan. Sige, siguraduhin mo babayaran mo yan, ha? Oo naman, Pri. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin. Babayaran ko dito sa katapusan. 1 month later. Oh, may post si Tropa. Ano to? Grabe, ang sarap talaga magkape sa Moonbox. Hashtag feeling blessed. Hashtag araw-araw sipag lang. Hype na yan. Akala ko ba gipit tong tao to? Bakit may pakape-kape pa? Hindi nga ako makapagkape dyan para makapagtipid. Tapos siya nakakabili niyan. Aba, loko tong buha ko na to Hey, Pre, isang buwan na ang nakalipas. Sana yung hinira mo sa akin. Ay, sorry, Pre. Nadelay kasi yung sahod ko eh. Pwede next month ko naman bayaran? Nakita ko post mo. Pakape-kape ka sa Moonbox. Akala ko ba gipit ka? Ibilang yun ang katrabaho ko, Pre. Next month, babayaran ko na talaga yan. Delay lang. Loko kasi itong post namin eh. Ha, narinig ko na yan, Pre. Dahil katapusan ngayon. Tatapusin kita. Hagugan! 9 days. Today is shopping time. Oh no. When my mom have a 20 budget, we are going for going buy supplies. Nalapit sa galaan? Fresh ka naman. Rexona won't ever let you down. It's fight, sweat, and odor. Kaya isang spray, fresh and dry all day. Kahit traffic, fresh pa rin sa gala. Mag-Rexona lagi. New KFC matchups. 42 combos of favorite licking grilled chicken. 90 pesos now. Kung bata ka pa lang na nanonood dito, pwede mo tong ma-skip. Pero kung may gusto kang matutunan bago ka pa pumasok sa mundo ng 20s life, ituloy mo lang ang panonood. Buhay 20s ay isa sa pinakamahirap na era na pagdadaanan natin lahat. Andyan yung tinatawag nilang pressure. Alam mo yun, yung parang kailangang madaliin mo yung mga bagay-bagay. Yung makakarinig ka ng mga salitang, dapat pag 20 ka na, may trabaho ka na. Dapat pag 25 ka na, meron ka ng bahay at lupa. Dapat pag 25 ka na, kinasal ka na. Isa pang nagpapadagdag pressure sa akin siguro ay dahil hindi kami mayaman. Yung kahit humiling ka dyan ng motor o sakyan sa parents mo, hindi nila yun maibibigay. So anong mangyayari? You are going to work for it, my boy! Gusto nyo pa ng pressure? Siyempre, habang mino-workout mo yung sarili mo, sinasabay mo na din kung paano mo tutulungan yung parents mo. Hindi naman sa narcissist yung parents mo. Pero paano pa kaya yung mga parents na ganyan, di ba? Pag wala kang maitulong, masasabihan ka ng walang utang na loob or whatever. Dahil sa pressure na yan, magiging pressure cooker na tapos. Expectations. Ang laki ng expectation ko sa sarili ko dati. Yung tipong dapat pag 24 na ako director na ako. Dapat kapag 25 na ako ganito na ako kagaling. Kaya minsan, nakaka-disappoint kung hindi siya nangyari.
Ang ginagawa ko ngayon para hindi ako masyado ma-disappoint, hindi ako masyado nag-expect sa mga bagay-bagay. Mangyari kung mangyari. Let it go, sabi nga ni Elsa, di ba? Si God na ang bahala kung ibibigay niya o hindi. Comparison. Dati na ikukumpara ko yung sarili ko sa mga mas magaling pa kaysa sa akin. Alam mo yun, yung makikita mo yung mga gawa nila, mapapa-holy sweat ka na lang dahil sa galing nila mag-drawing. Mapapasabi ka na lang na, Potik yan. Akala ko ang galing-galing ko na. Meron pa pala mas magaling kaysa sa akin. At dahil kinukumpara ko yung sarili ko sa kanila, sinusubukan ko din maging katulad nila. Which is very, very wrong, my friends. Mas lalo akong na-down sa sarili ko nung hindi ko magawa yung mga ginagawa nila. Like, mapapa-question na lang ako sa kakayahan ko. Dahil sa pagkukumpara, nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko. Kini-question ko minsan kung kaya ko ba talaga. Para dito ba talaga ako? Minsan, dahil kinukumpara ko yung sarili ko sa ibang tao, hindi ko napapansin na de-develop na din pala yung pagiging isang inditero ko. Nung naramdaman ko na nagiging ganun na ako, napasabi na lang ako na, ay, hindi na to tama. Kailangan kong baguhin yung sarili ko. Ang ginawa ko na lang, pinapanood ko kung paano ba sila naging ganun. Ano yung hirap na pinagdaanan nila para maabot yung ganung level? Ano ang sinakripisyo nila para maabot yung ganung success na meron sila ngayon? Experiences and rejections. Nung natuto na ako mag-anime, sinubukan ko maghanap ng trabaho. At guess what? Ang hirap maghanap ng trabaho, my friends. Lalo na kung wala kang kakilala na mag-guide sa'yo o magre-recommend kung saan pwede magtrabaho. Mag-isa lang ako naghahanap kung saan ako lulugar. Halos lahat na ng freelancing site sa internet, napuntahan ko na. Yung ibang mga in-applyan ko, hindi nila ako tinatanggap dahil wala pa daw akong experience. Yung iba naman, hindi ako pumasa sa mga test nila. Kahit gaano kasi kaganda ang portfolio mo, kapag hindi pasok yung gawa mo sa gusto ng client, hindi ka nila tatanggapin. Na-experience ko na din yung hindi mabayaran at sobrang sakit mga tolls. Alam mo yun, yung pinagpuyatan mo ng ilang araw tapos hindi ka pala mababayaran. Parang gusto mo na lang mag-gomol-gomol hanggang sa ere. Anyway, kahit sobrang sakit, chinarge ko na lang as experience yung mga nangyari. At simula nung na-experience ko yun, naging wise na ako sa mga project na pinapasukan ko. Pero sa mga employer na nagbibigay ng project sa mga wala pang experience, mabuhay kayo! Mindset, mindset. Naging ganito rin ako dati, lalo na nung makahanap na ako ng trabaho. Parang double-edged sword to Naging focus ako sa pagtatrabaho. Talagang bumahataw ako sa pag-aanime. Ang kagandahan sa ganitong mindset, madami kang na-earn na pera. Madami kang nagagawa. Ang downside nga lang, nasasacrifice yung physical at mental health mo. Dito ka na rin magkakaroon ng mga unhealthy habits. Napabayaan ko din yung sarili ko dati. Nawalan ako ng oras sa sarili ko mag-exercise. Hindi katulad ng high school pa ako na halos everyday jogging. Nakaka-script pa nga ako dati Pero ngayon, kung gagawin ko ulit, parang mapupunit na yung singit ko. Dito na rin nagsimula masira yung body clock ko. Hindi naging consistent yung oras ng pagtulog ko. Hanggang ngayon nata. Pero dati, sobrang lala talaga. Nagkaroon din ako ng lower back pain dahil sa kakagrind leche. Kaya ngayon, bumabawi talaga ako sa health ko. Gusto ko ulit maging physically fit.